Lumaki si Sheena na busog ang kaalaman sa makabagong teknolohiya. Siya at ang kanyang inay namuhay bilang mga doktor sa isang tagong laboratorio na suportado ng gobyerno. Silang mga naka-assign sa pagpapalabas ng mga panibagong virus na hindi man nakakamatay ay nakapangihina naman ang kalusugan ng isang tao. Ginagawa nila ito para bilhin ng mga tao ang gamot na ini-endorso nila sa merkado na natatanging lunas para sa karamdamang sila rin ang nagpakalat. Ilang beses nang kinausap ni Sheena ang kanyang ina dahil hindi siya sang-ayon sa proyektong ito, ngunit wala namang magawa si Doktora Sara dahil may pinirmahan silang kontrata kung saan isa sa mga kondisyones ay ang manatiling lihim. Tuloy, walang maayos na alaala si Sheena sa kanyang kabataan. Ginugol nila ito ng kanyang ina sa loob ng puting silid na yon na malayo sa lahat maski sa kanilang pamilya. Ma, hindi mo ba namimiss si Daddy? It's been a long time since huli natin siyang nakasama. Malungkot na wika ni Sheena. Bumuntong hininga si Sara. Namimiss din pero alam mo naman kung bakit natin ito ginagawa, hindi ba? This is for him. Yeah, para iligtas si Dad mula sa kanyang karamdaman. Do you think mahahanap pa talaga natin ng gamot para sa disease na meron siya ngayon? Why not? Ginagawa natin ang lahat, hindi ba? Sinakripisyo na natin lahat, anak. Hindi tayo pwedeng pumalpak ngayon. We need an antidote. Kagaya ni Sara, isa ring doktor ang kanyang asawa noon pa man. Magkasama silang gumagawa ng mga virus at gamot na gagamitin para patuloy sa pag-angat ng kanilang ekonomiya sa usaping medikal. Ngunit dinapuan ito ng isang pambihirang sakit. Walang makapagpaliwanag kung bakit nagkaroon niyon ng kanyang asawa, kaya mas pinagbuti niya ang pag-eksperimento ng mga gamot na pwedeng makapagpagaling sa kanyang mister. Sabi ng kanilang propesor, baka naapektuhan lamang si Kevin ng mga kemikal na araw-araw nitong nakakasama sa loob ng laboratorio. Hinarap niya si Sheena at hinaplos ang kanyang buka. But still, I want to see him in a good condition. Miss ko na ang mga tawa ni Dad. Ma, ang mga pagpapalakas niya ng loob sa akin. Everything about him. Siya lang ang kulang para matawag tayong one happy family. Paliwanag ng dalaga. Hindi man critical ang dad mo, kailangan niya pa rin ng gamot. Hindi pa natin kilala ang sakit na lumukob sa katawan niya pero kailangan nating mahanap ang tamang lunas para sa sakit niya. Sana tiisin na muna natin ang pangungulila. Minsan lang po kasi. Nakakasawa na. Ma, baka gusto na ni Dad na makasama tayo. Paano siya gagaling kung ganyang malayo siya sa atin? Walang nag-aalaga sa kanya. Mag-isa lang siya. Kaunting tiis na lang, nak. Alam kong darating din ang araw na matutupad ang pinakagusto natin. Iyon ang makasama ang daddy mo. Sa bagay, kaya nga po ako nag-aral ng maayos para makilala ang mga kemikal at makagawa ng gamot para sa sakit ni Papa. Niyakap na lamang ni Sara ang kanyang anak. Mahirap ang kanilang sitwasyon ngunit kailangan nilang tatagan ng kanilang sarili. Lalo na ngayon, may nakaatang na naman na misyon para sa mga kasamahan niyang doktor. Naging abala si Sara sa paglipas ng mga araw. May panibago silang gamot na dinidevelop kaya minsan lamang sila mag-usap ni Sheena. Dahil sadyang mabilis mangulila ang dalaga, sinubukan niyang dalawin ang ina sa laboratorio nito kahit alam niyang hindi ito pwedeng disturbuhin. Wala siyang naabutan sa loob at hindi niya alam kung saan nagpunta ang kanyang ina. Pero may mga naabutan siyang kemikal sa table na mukhang naiwan. Kumukulo ito kaya napansin niya kagad, ngunit biglang may kumalabog sa may CR. Lumabas ang isang nakamaskarang lalaki na nagmamadaling tumakas. Binangga siya nito sa kalumundag sa bintana kaya hindi sinasadyang mapataras siya at natabig ang mesa. Natapon ang mga kemikal na nasa ibabaw at lumikha ng pagsabog. Tiyempo namang bumukas ang pinto at pumasok si Sara at gulat na napatingin sa kemikal na dahan-dahan ng lumilikha ng sunog. Anak, anong ginawa mo? Hindi niya napigilang suminghal at nataranta naman si Sheena. Mama, hindi po ako. May lalaki nang galing dito kanina. Siguro isang magnanakaw. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo ma, binangga niya ako kaya hindi ko sinasadyang natabig ang mesa. Natapon ng mga kemikal.
Nabalisa si Sarah, namutla at nanlamig ang katawan. Diyos ko, anong gagawin natin ngayon? Halika, humingi tayo ng tulong sa labas. Tarantang tumakbo palabas sina Sheena at Sarah. Mabuti na lamang at rumesponde kaagad ang kanilang mga kasamahan, kaso nga lang hindi nila alam kung ano ang dahilan at bigla na lang nagkaroon ng pagsabog sa loob ng kwarto. Nagkagulong ibang mga tao at nanginginig na naglalabasan. Napasigaw ang mag-ina nang makitang nasusunog ang iilan sa mga kasamahan nilang doktor dahil natalsikan ng mga kemikal. Mas lalo silang nahihirapan sa pag-apula ng apoy, kaya naman wala silang ibang nagawa kundi ang hayaan na lamang na kumalat ang apoy sa lahat ng bahagi ng laboratorio. Kailangan na nating lumikas. Baka mamaya matupok tayo kasama ng gusaling ito. Sigaw ni Sarah. Ma, sa fire exit tayo. Turo naman ni Sheena. Halina kayong mga kasama. Aya naman ni Sarah sa kanyang mga kasamahan. Nasa mga 20 sila na magkakasamang lumabas ng gusali. Sugatan ang iba sa mga kasama nila, samantalang hindi sinuwerte ang iba. Nakulong sila sa loob at natutupok habang natutunaw naman sa kemikal ang iba. Halos pagbagsakan ng langit at lupa sina Sarah nang makita ang itim na usok mula sa rooftop ng building. Hindi nila maiwasang mag-alala, kaya pumagitna ang isa sa mga kasamahan nila, si Professor Dindo. Delikado ito. Kapag nalaman ng gobyerno ang nangyaring aksidente, ikwa-quarantine nila tayo. Palalabasin nilang may outbreak sa gusali, kaya hindi tayo makakalabas. Wika ni Prof. Dindo. Sinipa naman ni Doc Ricky ang batong haharang-harang sa kanyang dinaraanan. Hindi pwede to. Paano ang pamilya natin? Mahirap dahil magkakaroon sila ng pagkakataong maimbestigahan ng pangyayari. Baka humantong pa sa pag-eksperimento ng ibang eksperto sa atin. Nabagan si Sarah sa kanyang narinig. Kung gayon, anong gagawin natin? Hindi kaagad nakasagot ang iba sa kanila, lalo na't bumukas ang pinto ng fire exit at may isa pang lumabas. Si Lucas, isa sa mga estudyanteng sayantista na mukhang nakulong sa kanyang sariling laboratorio. Iikay-ikay ito't lumapit sa kanila para humingi ng tulong. Gusto sana siyang alalayan ni Sheena, ngunit nakita nila ang kahindik-hindik na pagbabago sa katawan nito. Nagkaroon ng mga bilog na animoy kagat ng lamok ang muka at iba't ibang parte ng katawan ng binata. Ang bawat pantalay agarang nagkakaroon ng manilaw-nilaw na nana hanggang sa lumobo ito at pumutok. Isa sa minalas na natalsikan si Maui, ang kaklaseng doktor ni Sheena. Ang mga tumalsik na nanay biglang nagkaroon ng kakaibang epekto sa babae. Animoy ketong nakibilis kumalat sa kanyang balat at muli na namang sasabog. Kapag may natalsikan ay siya namang magdurusa. Gimbal na napatras ang lahat. Walang nagtangkan lumapit dahil nakikita na nila ang mangyayari. Diyos ko, Ma, anong klaseng sakit yan? Natatarantang tanong ni Sheena. Hindi ko alam, anak, pero isa lang ang sigurado. Kailangan nating umalis sa lugar na ito. Paliwanag naman ng ginang. Tama si Sarah, kailangan nating umalis. Kapag nagtagal pa tayo rito, baka ikapahamak pa natin. Nakita nyo naman ang nangyari, hindi ba? Segunda naman ni Prof. Dindo. Kung ganun ay sumunod kayo sa akin, anumang oras mula ngayon posibleng may dumating na mga alagad ng batas. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Galit na wika naman ni Doc Ricky. Nagsimula na silang maglakad ng kanilang mga kasamahan na doktor. Ipinagpasalamat na lamang nila na sa kabundukan sila nakahanap ng kaligtasan, kaya hindi sila huminto hanggat hindi sila nakakahanap ng panibagong matutuluyan. Ikatlong araw nang naglalakad sila sa kagubatan ng sa wakas ay makahanap sila ng isang lugar na pwede nilang hingian ng tulong. Walang sino man ang mag-aakala na may patag na sa parting iyon ng kabundukan, kung saan sa tapat ay may overlooking view na makikita ang isang malawak na syudad. Napalingon si Sheena sa kanyang ina. Ma, pwede ba tayong huminto muna rito? Tanong niya na ikinatango naman kaagad ng kanyang ina. Sabihan muna natin ang mga kasamahan natin, anak. Si Sarah na nga ang nagdesisyon na manatili muna sila sa lugar na yon. May mga abandonadong bahay naman at isang malaking bodegang kinakalawang na ang gate at mga dingding. Tahimik ang paligid at mukhang walang tao.
Hindi ko akalaing may ganitong lugar pala rito. Sambit ni Prof. Dindo. Oo nga, parang pinabayaang compound. Nasaan na kaya ang mga nakatira sa lugar na ito? Tanong naman ni Sarah. Baka naman nandito lang sila. Or baka busy sa bukid. Hindi ba may nadaanan tayong taniman ng gulay sa daan kanina? Singit naman ni Doc Ricky. Sa bagay, hindi naman yun mabubuhay dun kung walang mag-aalaga. Muling wika ng babae. Nagpagpag ng kanyang damit si Sheena. Ang mabuti pa, ako na munang maglilibot. Hindi na kailangan anak, mukhang may grupo ng mga taong paparating. Kanya-kanya sa pagtanaw sa unahan ng mga doktor, may nakikita silang kumpulan na may suot na manipis na damit at may mahahabang manggas, nakasombrero at may kanya-kanyang hawak na kagamitan sa pagtatanim. Ilan sa mga babae may hawak na basket, sa tingin nila ay gulay at prutas ang laman. Sana naman huwag silang magalit sa ginawa nating pagpunta sa lugar nila. Kinakabahang wika ni Prof. Dindo. Hindi yan. Sabihin nilang natin sa kanilang totoo. Segunda naman ni Sarah. At sana rin hayaan nila tayong manatili muna sa lugar na ito ng pansamantala. Muling sambit pa ng babae. Isang mag-asawa ang unang nakalapit sa kanila. Nagtataka ang mga mukha nito nang maabutan sila. Nagtataka ang reaksyon sa mukha ng mga yon. Unang nagsalita ang babae. Sino kayo? Ano pong ginagawa niyo rito? Pilit ang ngiting iginawad ni Sarah rito. Hindi niya alam pero bigla siyang nailang. Pasensya na po, Ale. Kami po ay grupo ng mga scientist at mga doktor. Napadpad po kami sa lugar nito dahil nasunugan po kami. Nagpapaumanhing wika ni Sarah. Paano kayong nasunugan, Iha? Tanong naman ng matanda. Nanubig ang mga mata ni Sarah. Mahabang kwento po, pero gusto sana naming mag-request kung pwede bang dito na lamang muna kami mag-stay hanggang sa makaya naming maglakad ulit ng malayo. Kanina pa kami nanghihina, nagugutom at nauuhaw. Ani Sarah. Hindi makatanggi ang dalawang matanda. Naging magiliw pa ang pagtanggap ng mga ito sa kanila. Hinawakan ng matandang babae ang braso ni Sarah at nginitian. Hayaan namin kayo na manatili, pero dito lamang kayo sa abandonadong bahay na may pulang tarangkahan. Kahit anong mangyari, huwag kayong papasok sa bodega. Bibigyan namin kayo ng pagkain at ilang damit. Napakabait niyo naman po. Marami pong salamat. Tuwa namang wika ni Sheena. Makakaasa po kayo, Aling. Ako si Lucia. Paglalahad ng matanda kaya natutuwang humarap si Sarah rito. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Iniabot ni Sarah ang kanyang kamay bilang tanda ng pagpapakilala. Ngunit nagulat siya nang tinitigan lamang ng matanda ang kanyang kamay. Napapahiyang binawi itong muli ni Sarah. Sa tingin niya hindi sanay ang ginang na may ibang napapalapit sa kanya. Tuloy ay nagpaalam sila na papasok na sa kanilang pagpapahingaan. Nagsisunuran naman ng iba pa pagkatapos magpasalamat din sa mag-asawa at sa mga kasamahan nito. Natatawang nagsalita naman si Ricky. Grabe, para tayong nasa hot seat ah. Bakit naman? Nagtatakang tanong naman ni Sarah rito. Nagkibit balikat naman ng doktor. Tinatanong ka kung saan tayo galing, tapos sinabi pa natin ang totoo. Paano pala kapag may telepono sila tinawag tayo sa mga pulis? Hindi naman siguro. Kabadong tanggi naman ni Sarah. Sana talaga hindi sila ipahamak ng mag-asawa dahil hindi naman talaga sila masamang tao. Maging mailap na lamang tayo at mapagmatsyag sa paligid. Kung sakali mang mangyari ang kinatatakutan natin, baka huli na bago nila tayo madakip. Siyempre tatakas tayo at sisiguraduhin nating malayo na tayo bago pa man nila tayo matunton. Uwi ka naman ni Prof. Dindo na sinang-ayunan ni Sarah. Naging maayos naman ang unang gabi nila sa lugar na kanilang napuntahan. Kahit papaano, maayos makitungo ang mag-asawa maging ang mga kasamahan nito. Kaso lamang ay hindi sumasabay sa kanila ang mag-anak na kumain. Palagi nakabukod sina Aling Lucia. Hindi na lamang din nila pinipilit ang mag-anak na sumabay sa kanila dahil baka gusto rin ng mga ito ng privacy. Nagpapasalamat na lamang sila na may pera silang daladala nang makaalis ng laboratorio.
Kahit papaano may naibibigay sila kay Aling Lucia para makapamalengke naman ito. Si Sheena naman sa kabilang banda ay palaging naghahanap ng signal. Umaasa siya na matatawagan ng palihimang ama at may paalam na maayos lamang sila. Natatakot siya sa isiping baka hawak ngayon ng mga alagad ng batas ang kanyang ama. Ayaw niyang dumating ang araw na baka gamitin ng mga ito ang kanyang ama laban sa kanya. Isang araw, napansin nga ni Sarah na kinakalikot ni Sheena ang kanyang cellphone. "Anak, anong ginagawa mo?" Namumutlang untag ni Sarah kay Sheena. "Mama, may tinatawagan lang po ako." Wika ng dalaga. Hindi nagustuhan ni Sarah ang narinig, kaya napasingal siya sa anak. "Sino naman ang dad mo ba? Sheena naman, anak." "Oo na ma, alam kong delikado, pero kailangan nating sumugal. Hindi ko kayang isipin na nag-aalala ngayon sa atin si dad at hindi man lamang tayo nag-e-effort na kumustahin siya. May tamang pagkakataon sa lahat ng bagay." "Kailan pa ma? Kapag naging uugod-ugod na tayo sa mga mata ng iba?" "Hindi naman sa ganun, Sheena. Hayaan mo na ako ma. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko na ipaparating kay dad na ayos lamang tayo." Gustuhin mang pigilan ni Sarah ang kanyang anak ay hindi naman niya magawa. Hinayaan na lamang niya ang dalaga na makahanap ng paraan para makontak ang ama. Total ay hindi naman sila matatarak kung simpleng mensahe lang naman ang ipapadala nito. Wawala-wala ang signal sa ilang lugar na kinaroroonan nila. Kaya alam niyang hindi sila kagad masusundan at baka nga tiyempo pang makalayo sila bago dumating ang mga humahabol sa kanila. Dahil sa kakahanap na signal ay hindi sinasadyang nakarating si Sheena sa isang maaliwalas na lugar. Isang simpleng pamayanan na may mga nakatirang mga lokal. Sumikdo ang puso ng dalaga sa pananabik. Nilapitan ng isang tindahan at naghanap ng makakain. "Ale, may alam po ba kayong landline dito?" "Dati may landline ako, iha, pero ngayon wala na. Naputulan kami ng kuryente eh." Tugon naman ni Aling Melda. Anong lugar po pala ito?" Nagtatakang tanong niya. "Nasa bayan ka ng San Roque. Teka, ngayon lang kita nakita rito, isa ka bandayo?" "Opo, nakatira ako ron sa may bodega." Nanlaki ang mga mata ng babae nang marinig ang salitang bodega. Napalunok ito at namudla. Maya-maya pa'y nanginginig ang boses na nagsalita ito sa kanya. "Iha, kailangan mo nang umalis ha. Pasensya na, hindi kita matutulungan. Saka hindi pala San Roque ang pangalan ng lugar na ito. Sige na, umalis ka na." Nagtaka tuloy si Sheena sa biglaang pagbabago ng reaksyon ng matandang babae. Para itong natakot. "Ha? Saglit lang po, Ale. Teka lang po." "Umalis ka na." Singhal nito kaya naguluhan tuloy si Sheena. "Ano po bang nangyayari?" Kulit pa ng dalaga pero sumama ang tingin sa kanya ni Aling Melda. Sinubukan niyang pakalmahin ito. Hinawakan niya ang kamay ng Ali at nakapagtatakan nagmamadaling maisara ang kanyang tindahan kahit umaga pa lamang. Maging ang ibang tao sa paligid ay nagtitingin na sa kanila. Isa sa mga lalaking may pasang palako lang hindi nakatiis at lumapit. Si Mang Gibo. "Melda, ano bang nangyayari dyan?" "Gibo, magtago na kayo. Taga-bodega ang babaeng ito." Bumaling kay Sheena ang lalaki. Napatras siya nang makitang malaki ang katawan nito kumpara sa kanya. May kataliman ang hawak nitong palakol na tila paggaling sa pagsibak ng kahoy. Sakali mang katayin siya dahil napagkamalang masamang tao, walang makakaalam sa kinasapitan niya. "Totoo bang taga-bodega ka, iha?" Paniniguro ng lalaki. Dayo lang po kami ng nanay ko, Manong. Naghahanap lang po kami ng telepono para matawagan ng tatay ko. Pero kung hindi po ninyo gusto na nandito ako, hayaan nyo na lang po akong makaalis. Hindi naman po ako gagawa ng kung anong bagay na ikakapahamak po ninyo." "Kung gano'n umalis ka na, iha. Huwag ka nang babalik pa rito." Uwi ka ng lalaki. Napatras si Sheena. Puno ng takot ang kanyang buka. Ang mga tao sa paligid niya pinagtitinginan siya na para bang isa siyang alien. Napaluha na lamang si Sheena. "Pasensya na po, hindi ko po gustong sirain ang araw nyo. Aalis na po ako." Nawawalan na ng ikararason niyang sambit. "Huwag ka nang babalik pa sa lugar na ito kahit kailan." Angil ni Mang Gibo. May kakaiba sa presensya nito.
na hindi niya maintindihan kung ano. Hintakot na nagtatakbo si Sheena pabalik sa kanyang pinanggalingan. Kumakabog ang kanyang dibdib dahil sa labis na tensyon. Hindi niya alam kung ano ang meron sa kanya kaya ganun na lamang ang galit ng mga taong yon. Naging maayos naman ang pakikitungo ng mga ito maliban na lamang sa biglang pagbabago ng pananalita ng mga ito nang malamang nanggaling siya sa bodega. Nag-iiyak siya habang nanlalabo ang tingin na tinatahakan daan pa uwi sa bodega, pero dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, hindi niya napansing may nakausling bato sa hinahakbangan niya. Napaiyak na lamang si Sheena at napatili nang matusok ng bato ang kanyang paa. Sa hindi kalayuan, isang mabubukid ang naglakad papunta sa kinaroroonan niya. Hinihingal ito dahil na rin sa pasan itong sako na may lamang mais. Kita niya ito dahil nakausli ang mga yun sa bibig ng sako. Dali-daling ibinaba ng binata ang kanyang pasang sako at dinaluhan si Sheena. "Anong nangyari sa'yo, miss?" "Yung paa ko, natusok ang paa ko." "Teka lang, kumalma ka lang, okay? Tutulungan kita." "Huminga ka ng malalim. Bubuhatin kita, ha?" "Please, tulungan mo ko. Sobrang sakit ng paa ko." Nakita niya nang tanggalin ni Jacob sa leeg ang may kahabaang face towel na itinali sa sugat niya. Marahan at may pag-iingat. "Tatalian natin ang sugat mo para mapigilan ang paglabas ng maraming dugo." Salamat. Bakit kasi napakatanga ko?" At hungal pa ng dalaga. "Lahat naman tayo nagkakamali. Maging leksyon na lamang sa atin ito para mag-ingat na sa susunod. Huwag ka nang umiyak. Buti na lamang ako nakakita sa iyo at hindi ang mga taga-bodega." Naumid ang dila ni Sheena. Namutla siya at hindi magawang palabasin maski ang munting hikbi na kanina lamang ay gustong-gusto niyang pakawalan. Bakit ano bang meron sa taga-bodega at kinakatakutan sila?" "Basta, mamaya na lamang natin pag-usapan. Ayos ka na ba? Buhatin na kita, ha?" "Paano ang pasan mong sako kanina?" "Hayaan mo na, babalikan ko na lamang yan mamaya." Napayakap si Sheena sa leeg ng binata nang buhatin siya nito. Impit niyang pinigilan ang pagkawala ng sigaw ng kanyang bibig nang umalog ang mga paa niya dahil sa paggalaw ni Jacob. "Ako nga pala si Jacob. Ikaw?" "Ako naman si Sheena." "Taga saan ka ba, Sheena?" "Nanggaling kami sa city. Nagtatrabaho sa isang laboratory." Pagbibigay ng impormasyon niya, hindi napigilan ni Jacob ang mamangha. "Wow, ang layo pala ng pinanggalingan nyo. But speaking of kami, ibig sabihin may mga kasama ka pa pala?" "Yes, yung nanay ko. Pati ng ibang mga katrabaho namin. Nasa bodega sila ngayon at doon nag-i-stay. Naghihintay lang kami ng tamang pagkakataon para makabalik sa syudad." "Bodega? Bakit nasa bodega sila? Hindi mo ba alam ng mga aswang ang nakatira sa bodega?" "Ano? Kung ganun, nanganganib ang nanay ko pati ang iba naming mga kasama?" Tumango si Jacob. Hindi maiwasang magulat sa sinalaysay na pinagdaanan ni Sheena, pero mas nag-aalala siya sa mga kasamahan nito. Kaso lamang ay kailangan muna niyang gamutin ng maayos ang paa ng dalaga. Mukhang sa unang pagkakataon, magkakaroon siya ng kaibigang may nalalaman kung paano gumawa ng mga gamot. Dinala niya ito sa kanyang bahay. Binuksan ng pinto at maingat na inalalayan ng dalaga para makahiga sa kawayang papag. "Maraming salamat, Jacob." "Naku, wala yun. Pagpasensyahan mo na ang bahay ko, ha." "Walang problema, Jacob. Maganda naman ang bahay mo eh. Saka ikaw lang ba? Asan ang mga magulang mo? Umalis ba sila?" "Oo, umalis sila pero hindi na sila babalik kailanman." Naging mapanglawang mukha ni Jacob na mapag-usapan ang tungkol sa kanyang mga magulang. "Bakit? Anong nangyari?" Dinapuan sila ng kakaibang sakit na naging dahilan ng pagkawala nila sa kanilang sarili. Nabaliw sila, Sheena. Pumaslang ng tao, ng hawa. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Pati ang mga tao sa San Roque halos isumpa kami. Kaya nasanay na ako na manirahan dito sa gubat. Malayo sa kahit na anong kaguluhang pwedeng mag-connect sa akin sa ginawa ng mga magulang ko." "Hindi naman pala biro ang pinagdaanan ninyo." Naaawang wika ng dalaga. "Pero sa mga tao, kami ang salot. Kami ang may kasalanan. Hindi nila kami naiintindihan, Sheena. Nakakapagod ng ipaliwanag na kami lang naman talaga ang biktima.
Napayuko si Sheena. Naalala niya ang mga panahong nagpupuyat sila ng kanyang mama para makagawa ng panibagong formula ng gamot. Umaasang gagaling doon ang kanilang ama. Ang daddy ko dinapuan din ng matinding sakit, Jacob. Isang klase ng sakit na pwedeng manghawa kaya inilayo siya sa amin. Nakakulong siya ngayon sa espesyal na ospital ng gobyerno. Kinatatakutan siya ng lahat, kaya naaawa ko sa kanya. Pero alam mo, si daddy ay hindi naman talaga basta nahawahan. Nakuha niya ang sakit na yun dahil sa na-expose siya sa matatapang na substance ng mga elements at iba pang mga kemikal. Siya na nga ang naging biktima, ginawa pa siyang katatakutan. Pareho lang pala tayo. Still, walang karapatan ng sino mang mangusga. Hindi nila alam ang pinagdaanan natin. Maalala ko, kailangan nating iligtas ang mga magulang mo kapag medyo okay na yung paa mo. Dahil sa sinabi ni Jacob ay mas lalong nag-alala si Sheena para sa kanyang ina. Hindi niya alam kung saan nalaman ni Jacob na may mga aswang sa bodega. Pero ang simpleng pagiging mamamayan ng binata sa lugar na iyon ay sapat na para huwag siyang magtaka. Natural na alam ng lalaki ang mga kababalagan sa lugar na yon. Ang pagpapagaling ni Sheena ay hindi niya inaasahan na aabot sa halos 2 linggo. Alam niyang sobrang nag-aalala si Sarah sa kanya. Pero hindi niya naman magawang suwayin si Jacob. 3 araw pa lamang ng pagkaratay niya sa kamay nagdurugo ang kanyang paa nang tangkain niyang bumalik sa bodega. Kailangan niyang magpahinga pa. Ngunit ngayong magaling na ang kanyang paa, kailangan na niyang magpunta sa kanilang tinutuluyan. Kailangan ko nang umalis, Jacob. Maraming salamat sa tulong at pag-aalaga. Wala yun, Sheena. Kasiyahan kong tumulong sa kapwa pero teka lang, huwag ka munang umalis. Takang napatingin si Sheena sa binata. Kailangan kitang bigyan ng mga pangontra na pwede mong gamitin sakali mang atakihin ka ng mga aswang. Talaga bang aatake sila? Oo naman, walang kinikilala ang mga aswang na nakatira sa bodega. Tingin nila sa mga dayo ay pagkain, kaya kailangan matuto kang protektahan ang iyong sarili. Pinagmasdan ni Sheena si Jacob na gumawa ng sibat mula sa kawayang bagakay. Nakita niya kung paano matyagang nilinis at pinatulisan ni Jacob ang dulo niyon. Bukod sa sibat, binigyan siya ng pamalong uway. Kagaya ng bagakay, ipinaliwanag sa kanya ni Jacob na pangontra din ito laban sa mga aswang. Kailangan lamang niyang maging alerto dahil hindi niya magagamit ng mga ito sakali mang maunahan siya sa pagkilos ng mga nilalang. Nagpasalamat ulit si Sheena kay Jacob pero ibang naglalaro sa isipan ng lalaki. Gusto niyang sumama. Sinabi niya ito kay Sheena. Nag-aalala kasi ako baka mababangis na ngayon ng mga aswang doon. Wala naman taga-bodega na nakakakilala sa akin. Pwede ako magpanggap na kaibigan mo. Pero wag mo nang sasabihin sa nanay mo na sa kagubatan lamang tayo nagkakilala. Hindi ko may papangako pero susubukan ko. Iba kasi ang mga kasama kong doktor. Hindi sila basta naniniwala sa salita lang. Nang magkasundo ang dalawa, kagad silang naganda para sa kanilang pag-alis. Hindi naman kalayuan sa tahanan ni Jacob ang bodega, pero kailangan niyang maging maingat. Ang plano nila na ilatag na. Ang kanilang misyon ay palihim na kunin ang kanyang nanay, pati na ang iba pang mga kasama niya. 2 oras na rin silang naglalakad hanggang sa marating nila ang bungad ng bodega. Napapikit si Jacob nang masamyaw ang amoy ng lugar. Tahimik at malamig, kababakasan ng kalungkutan ng kanyang buka. May problema ba, Jacob? Minsan na ako nakapunta rito. Hindi ko lang maiwasang maalala ang nakaraan. Noong maayos pa ang lahat. Noong wala pang hawahan ng mga aswang. Ano bang nangyari dati sa lugar nito? Bakit nagkaroon ng hawahan? Ilan sa mga tao rito gumawa ng peking relihiyon. Ang sinasamba nila ay isang mangkukulam na nag-convert ng sarili para gawing aswang. Si Aling Rosana. Aling Rosana? Sino siya? Si Aling Rosana ay isang babaylan. Kaya niyang bumuhay ng patay, magtawag ng unos, magpaulan at kumidlat. Naging sandigan siya ng mga tao ng bodega. So, ibig mong sabihin, dati rin siyang manggagamot? Oo, isa nga siyang babaylan, hindi ba? Lahat kaya niyang gawin. Magpaanak ng buntis, gumamot ng may sakit. Pero nagbago ang lahat nang malaman namin na gumagamit siya ng itim na mahika at nagpa-practice ng mangulam. Oh my God,
Ibig sabihin, naging witch ang babaylan ninyo rito? Oo, at hindi lang yon. Gumawa siya ng ritual na magpapalakas ng kanyang kakayahan. Isang gabing may pulang buwan, nangyari ang pag-aalay. Una niyang pinaslang ang kanyang asawa. Kinain niya ang puso at atay nito. Nang saniba na siya ng itim na kapangyarihan ay nagbago na ang kanyang itsura. Nawala na siya sa sarili dahil nahirapang kontrolin ang kanyang bagong katauhan. Kalaunan kahit sino na lamang ang binibiktima niya. May hinawaan siya, may pinaslang para sa kanyang pag-aalay. Hindi ko ma-imagine ang takot na nararamdaman ninyo noong mga sandaling yon. Tumatakas kami ni na mama at papa noon. Balak naming magpunta sa banal na lupa sa San Roque. Pero hindi kami nakaabot. Hinawahan ni Aling Rosana ang aking mga magulang. Silang dalawa ang nagpaslangan hanggang sa maiwan akong mag-isa. Hindi ko na tinuloy pang pagpunta sa banal na lupa. Alam ko naman na itatakwil lamang ako ng mga tao ron dahil mabilis na kumalat ang balitang nahawa ng mga magulang ko. Pero para sa kanila ako man ay nahawahan na rin. Nagsisituloy si Sheena kung bakit siya nagtanong. Nakikita niyang nalulungkot ang kasamang binata. Tinapik niya ang balikat nito at nginitian. Naniniwala siya na maaayos din ang lahat. Paano? Doon muna tayo magtago. Huwag kang magpapakita sa nanay mo. Pero bakit? Normal lang naman yun kapag magmamatsyag, hindi ba? Kabado man, ginawa pa rin ni Sheena ang sinabi sa kanya ni Jacob. Magkasunod silang dalawa ni Jacob na gumapang papunta sa sabsaban. Walang baka o anumang hayop doon pero may nalalanghap silang malansa. Grabe, anong amoy yun? Ang baho. Nandidiring wika ni Sheena. Huwag kang maingay, mamaya niyan mahuli tayo. Pabulong na saway sa kanya ni Jacob. Nasaan kaya sila? Parang wala si na mama sa bahay na pinagamit sa amin ni Aling Lucia. Malakas ang kutob ko na dinala ang nanay mo sa bulwagan, Sheena. Ano naman ang gagawin nila ron? Siyempre para ialay ang nanay mo. Ano? Hindi ako papayag. Naging balisa pang lalo si Sheena dahil sa sinabi ni Jacob. Naikuwento na sa kanya ng lalaki na ginagawa talaga ng mga aswang ang ganito para mas lumakas ang puwersa nila laban sa mga nagtatangkang lumaban sa kanila. Kaya naman nanginginig na hinigpitan niya ang pagkakahawak sa pangontrang uway niya. Balak niya itong hiyampas sa sinumang aswang na makakasalubong. Jacob, ano bang itsura ng aswang? Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi ka pa nakakita ng aswang? Hindi makapaniwalang tanong ni Jacob. Walang sabi-sabi ay hinila ni Jacob ang kamay ng dalaga. Minuwestrahan niya ito na huwag maingay sa kagumapang palabas ng sabsaban. Sa likurang bahagi naman sila naglakad at dahan-dahang nagsiksikan sa halamanan. Nang makarating sa maliwanag na parte ng lugar, walang ingay na hinawi ni Jacob ang mga sanga ng dahon. Sa hindi kalayuan ay nakita nila ang isang kasiyahan pero hindi lahat ng naroon ay masaya. Jacob, ang mama ko, bakit nakagapos ang mama ko? Sindak na tanong ni Sheena pero pinigilan siya ni Jacob. Please lang Sheena, huwag kang maingay. Kapag nalaman nilang narito tayo, baka mahuli nila tayo. Kapag nangyari yon, hindi na tayo makakaalis pa rito. Pero paano si Mama, Jacob? Pababayaan na lamang ba natin siya? Hahanap tayo ng paraan. Basta huwag kang gagawa ng kahit na anong ikapapahamak natin. Naghintay nga sila ng ilang sandali hanggang sa makita nilang binubuhat ng ilan sa magbubukid ang nagwawalang si Dindo. Hala, si Prof. Dindo, anong gagawin nila sa kanya? Sindak na tanong ni Sheena. Mukhang siya ang unang magiging alay. Natutup ni Sheena ang kanyang bibig. Diyos ko, paano ang mama ko? Hindi pwedeng basta na lang ako mananahimik dito. Sheena, teka lang. Napamura si Jacob nang makita niyang papatakbo na si Sheena sa nagpupamiglas niyang ina. Gulat naman si Sarah na makita ang kanyang anak. Ang akala niya, alam ni Sheena ang sikreto ng mga taong naninirahan sa bodega, kaya ito umalis nang walang paalam. Hindi niya inasahan na babalik ang anak at may hawak pang kung anong klaseng pangontra para ipanlaban sa mga aswang na nanloko sa kanila. Aling Lucia, pakawalan ninyo ang nanay ko. Galit na singhal ng dalaga. Aba, at may nakawala pa palang isang putahe. Mukhang maswerte ang selebrasyon namin ng kapistahan ngayong taon na. Marami kaming biktima.
Mga halibo kayo. Pakawalan niyo ang nanay ko. At bakit naman namin gagawin yon? Hindi naman kayo hinuli. Kusa kayong lumapit sa aming baluarte. Kaya dahil sa ginawa ninyo, sinira na namin ang batas na mag-iingat sa mga dayo. Dahil uubusin namin kayong lahat ngayong gabi. Nahindik sa kanyang narinig si Sheena. Hindi niya malaman ang gagawin. Nilibot niya ang tingin sa paligid. Maraming tao mas tamang sabihing aswang. Tanging si Aling Lucia lamang ang kilala niya. Nakangisi ang matanda at para bang may masamang binabalak sa kanya. Tanga ka rin, iha. Alam mo pa na nakatakas ka na sana. Bakit bumalik ka pa? Talagang gusto mong mamatay sa kamay namin. Mga hayop kayo. Niloko niyo kami. Mga mapagpanggap kayong aswang. Hindi na napagandaan ni Aling Lucia ang ginawa ni Sheena. Tinamaan ang kanyang pisngi ng uway matapos itong ihampas ng dalaga sa kanyang muka. Gigil na itinaas niya ang kamay na kinataras ng babae. Kusang humaba ang kanyang mga kuko. Nanlisik ang mga mata ni Aling Lucia. Naging mabalasig ang kanyang mga tingin. Tila ba may binabalak na hindi niya inaasahan. Akala mo ba'y natatakot ako sa mga simpleng pangontrang yan? Hindi. Ikaw ang mamamatay ngayong gabi at hindi ako. Pakawalan mo ang nanay ko. Anak, hindi ka na dapat bumalik pa. Sana hinayaan mo na lang kami. Binalingan ng dalaga ang kanyang ina. Pinunasan ng luha sa mga mata. Hindi kita pwedeng basta na lamang pabayaan, ma. Babalik pa tayo kay daddy, hindi ba? Kaya magpakatatag ka. Kailangan at ililigtas kita. Marahas na umiling si Sheena. Lalo na't nakikita niya ang mga mabalasik na mukha ng iba pa sa mga magbubukid na ngayon lamang niya na lamang mga aswang pala. Umaktong susugod ang mga ito sa kanila na itinatras niya. Sinadya niyang takbuhin ang distansya ng kinaroroonan ng mama niya. Napaluwa si Sarah nang makita siya. Niyakap naman ni Sheena ang ina kahit nakagapos pa ito. Patawarin mo ko, mama. Hindi ko alam na ganito ang madadatnan ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, anak. Kasalanan nating lahat ito. Kung hindi tayo naging pabaya, hindi masusunog ang laboratorio. Hindi papasukin ng magnanakaw ang pinagtataguan ko ng importanteng kemikal na isa sa mga sangkap para sa gamot na pinag-aaralan ko. Kahit na, ma, may kasalanan din ako. Umalis ako nang hindi nagpapaalam ng maayos sa iyo. Kalimutan mo na yun, anak. Kailangan nating makaalis dito. Kalagan mo na ako. Nagmamadaling ang kinalagan ni Sheena ang kanyang ina. Nang makawala ito'y sunod namang nilapitan si Doc Ricky at tinanggalan pa ng busal. Si Aling Lucia naman ay unang inatake si Prof. Dindo na nang mga sandaling yun ay nagsisisigaw na sa labis na takot. Marahil hindi niya inaasahan na may makakasalamuhang grupo ng mga kakaibang nilalang sa lugar kung saan nila napiling magtago. Talagang hindi sila mahahanap ng alagad ng batas kung sa bodega sila magtatago dahil natatakot ang mga tao sa aswang. Paano pa sila makikita kung kinain na silang lahat ng mga ito? Mas masaklap pa yun kaysa sa mahuhuli at makukulong sila sa trahedyang pinipilit nilang takasan. Anong ginagawa mo sa mga alay ko? Magbabayad ka sa paninirang ginawa mo sa mahalagang okasyong ito. Nagwawalang singhal ni Aling Lucia. Hindi mo alay ang nani ko. Bago pa man tuluyang masaktan ni Aling Lucia at ng kanyang mga kasamahan si Sheena, isang grupo ng mga malalaking aso ang kaagad na umatake sa kanila. Mababangis ang mga ito at dinamba ang mga asubang na kaagad ding umangil nang makita sila. Mga kalaban, may mga aso mula sa banal na lupa. Hayop kang babae ka. Pagsisisihan mo ang ginawa mong pagkampi sa kanila. Ikaw ang magsisisi sa panlolokong ginawa mo sa akin. Marahas na hinila ni Sheena ang kanyang inapalayo kay Aling Lucia. Nang gagalaiti ang matanda nang makitang nagkakagulo na ang lahat, kaya napilitan siyang magbago ng kanyang anyo. Ang mga mukhang maamo kahit matanda na ay naging mabalasik kasunod ng pagbabago ng kulay ng kanyang balat. Mas naging nakakasindak siya ng tubukan ng malapanikim pakpak at mahahabang dila. Balak niyang manakmal na lamang ng iilang kasamaan ni Sheena, ngunit isang malaking kulay puting aso ang humarang sa kanya. Umaangil ang nilalang habang naglalaway. Gibo, anong ginagawa ng isang sugo ng kabutihan sa lugar na ito? Nangungot siyang tanong ni Lucia. Hindi mo sasaktan ng mga taong ito, Lucia.
Wala kang pakialam kung ano ang gagawin ko sa kanila. Hanggang ngayon maitim pa rin ang budhi mo, kaya ka nilalamon ng kasamaan, Lucia. Ikaw ang tumigil na. Hayop ka, kuya. Tinalikuran mo ang pamilya natin. Pati na sina inay at itay. Mas pinili mong maging mabait kahit may lahi ka naman talagang aswang. Tignan mo ang nangyari. Saan dinala si Rosana ng pagmamalinis mo? Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para lamang sa iyo. Nahinto si Sheena at Sarah sa pagtakbo. Napalingon kina Aling Lucia at Mang Gibo. Narinig ni Sheena ang tawag ni Aling Lucia kay Mang Gibo. Kuya, kung ganun ay magkapatid ang mga ito, hindi siya pwedeng magkamali. Ang nasabing aso ay posible bang tao? At ang parehong Mang Gibo na nagtaboy sa kanya sa San Roque. Tinangkan lumaban ni Lucia pero marami ang kasamahan ni Mang Gibo. Pinilibutan sila ng mga aswang kaya wala silang nagawa ng makitang nagsilbitong senyales ng pagtakas. Mabilis na tumakbo si Sheena at Sarah. 10 ng kanilang mga kasama, si Prof. Dindo naman. At 5 sa kanilang mga kasamaang doktor ay hindi na nakaligtas ng magkanya-kanya sa pagdaluhong ang mga aswang at dinaganan ang mga biktima. Lahat sila inatake at nilantakan. Dumanak ang pulang likido sa buong paligid. Nagmistulang impyerno ang bodega ng mga oras na yon. Marami ang naghihingalo pero hindi na rin naman nila maililigtas, kaya mas pinili na lamang nila ang tumakbo. Muntik pa sanang mahagip ng isang lumilipad na aswang si Sheena, pero mabuti na lamang talaga't lumapit si Jacob at hinagupit ng hawak niyang pangontra ang aswang. Nakalayo na ng tuluyan ng mag-ina. Sheena, dito tayo. Sumunod kayo sa akin. Teka lang, Jacob. Ang mga aso, parang pamilyar sa akin ang kanilang mga pangalan. Bakit may pangalan ng mga aso, Jacob? Hindi sila normal na aso, Sheena. Pero kailangan na muna nating tumakas. Ayoko mapahamak tayo sa lugar na ito. Kumaripas sila ng takbo para iligtas ang kanilang mga sarili. Hinayaan nila ang mga aso na kalabanin ng mga aswang. Simula pagkabata ni Sheena ay hindi niya pa nakaengkwentro ang ilang mga nilalang na kagaya ng kanyang nakita. Naririnig nila ang marahas na paggampay ng mga pakpak ng aswang. Para bang sinasadya silang dakmain ng mga mahahaba nitong mga kuko. Layuan mo kami. Hindi kami natatakot sa iyo. Jacob, ang uway. Sigaw ni Sheena kay Jacob. Ihampas mo. Bisa mo. May iba pang aswang na nakasunod sa kanya. Singal naman ni Sheena. Ako nang bahala sa kanila, anak. Uwi ka naman ni Sarah. Maliksing kumuha ng bato si Sarah at ibinato ang ilan sa mga aswang. Sapul sila sa ulo pero hindi naman napuruan. Si Jacob naman ay kinakalaban na ang mga aswang na may pakpak samantalang si Sheena ay abala sa paghampas ng kanyang pangontrang uway sa aswang na umaatake naman sa kanya. Nandadakmain siya muli ng mabangis na aswang ay isa namang malaking asong kulay pula ang kagad na lumundag para siya iligtas. Tumilapo ng aswang at hindi nagtagumpay sa masamang balak. May mga kasamang aswang nilalang na nagligtas sa kanila kaya naman napatayo si Sheena. Hinarap ang asong may mabalasit na tingin sa mga aswang. Bakit niyo po kami tinutulungan? Taga San Roque po ba kayo? Nauutal na tanong ni Sheena. May mga napagtanto kami, iha, kaya napagdesisyonan namin na tulungan ka. Halika, sumakay ka sa likod ko at itatakas ko kayo rito. Pero ang mama ko... Napalingon si Sheena sa kanyang likuran. Nakasakay na ang kanyang nanay at ang kaibigang si Jacob sa tigi-isang aso na sumagip sa kanila. Nagsimulang tumakbo ang mga aso. Mabilis sa karaniwan, habang umaalulong naman ang iba na para bang nagbibigay senyales na nakuha na nila ang mga kailangan at dapat lamang na umatras na. May kalayuan rin ang kanilang tinakbo hanggang sa makarating sila sa pamilyar na bayan na napuntahan na ni Sheena noong mga nakaraang araw. Ang bayan ng San Roque. Ibinaba sila ng aso sa harapan ng isang bahay saka ito pumasok. Nakarinig ng kaunting ingay saka muling bumukas ang pinto. Si Aling Melda. Pumasok kayo rito, iha, halika kayo. Maraming salamat po, Aling Melda. Ako si Aling Melda. Isang malaking tulong po ang ginawa niyong pagpapatakas sa amin, Aling Melda. Pero ang ibang kasama namin ay hindi sila sinuwerte. Nahinto bang sasabihin sana ni Melda. Dumating si Mang Gibo kasama ang iba pa.
Nakabihis na ang mga ito pero may mga galos. Natataranta namang nagsikilo sina Sheena at Sarah. Gagamutin nila ang mga taong nagligtas sa kanila. Marami silang tanong sa kanilang mga isipan pero pwede naman nila itong pagpabukas na lamang. Basta ang importante, matulungan nila ang mga ito na nagbuwis ng kanilang buhay para sa kanila. Unang nilapitan ni Sheila si Mang Gibo. Gusto ko po sanang magpasalamat sa ginawa niyo, Mang Gibo. Sakali mang hindi kayo dumating kanina, malamang nabiktima na kami ng mga aswang. Baka nga hindi na kami nakaabot pa rito. Tinapik ni Mang Gibo ang balikat ni Sheena. Kalimutan mo na yun, Iha. Ako man may pagkukulang din. Alam nating lahat na itinaboy kita kaya kayo napahamak. Mabuti na lamang talaga't naabutan pa namin. Umiiwas lang kami sa tiyak na kaguluhang pwedeng igawad sa amin ng mga aswang oras na pinakailaman namin ang mga ginagawa nila. Matagal nang naabandona sa publiko ang aming lugar. Walang sino man ang nakakaalam sa lagim na aming pinagdaanan noon. Kwento ni Mang Gibo. Isang maganda't maayos na bayan ng San Roque. Ngunit nasira ang lahat ng iyon nang malaman ni Mang Gibo na ang kanyang asawang si Rosana ay sumasamba pala sa kampo ng kadiliman. Ang kakayahan nitong manggamot ay binago at tinanggap ang pagiging aswang. Nagulat ng gusto sina Sheena at Sarah pero sinang-ayunan ito ni Jacob. Naging basihan sa mga tao ang pagiging malinis ang kalooban. Sheena, kapag may nagawang kasalanan ng isang tao, saka lang siya talaga mahahawahan para maging aswang. Kung mabait at mabuti naman ang gawain ng isang tao, mapipilitan siyang pumasok dito sa San Roque para iligtas ang kanyang sarili. Kahit pa masakit sa isang tao ang pagmasdan ng kanyang pamilya na unti-unting nasisira ang buhay dahil sa pagbabago. So parang ganito din ang nangyari sa nanay at tatay mo? Hindi nila gunustong maging aswang pero wala silang magawa. Kusa na itong nangalaytay sa kanilang mga dugo. Kaya naman wala silang magawa kundi ako na lamang ang iligtas sana. Kaso hindi lamang ako tinanggap ni Mang Gibo dito sa lugar na ito. Nalungkot si Sheena para kay Jacob. Buong buhay nitong ipinagtatanggol ang sarili. Sabi pa ni Mang Gibo, dito na nagsimula ang kanilang matinding kalbaryo ng mahuwahan ni Aling Rosana ang kanilang mga kababayan. Naging masaklap ang kapalaran ng mga taong kulang ang paniniwala sa Panginoon, kaya sila naging masasamang nilalang. Ang mga tao naman na walang ibang pinaniniwalaan kundi ang Panginoon lamang ay nailigtas at nanatiling banal sa loob ng bayan ng San Roque. Kaso lamang ay may kakaiba dahil sila mismo ay nabiyayaan ng kapangyarihan kaya nagiging mga aso sila pagsapit ng kabilugan ng buwan. May kakayahan kayo, Mang Gibo. Pwede nyo itong gamitin para tulungan ang nangangailangan. Hindi ninyo kailangan na maging banal kung magpapakabulag at bingilang din kayo sa sigaw ng pagmamakaawa ng iba. Iyon nga sinabi ko sa kanya, Iha. Sa totoo lamang nakukonsensya ako sa ginawa naming pagtataboy sa iyo. Kaya nang malaman naming may kasama kang doktor na nasa bodega, nagkasundo kaming lahat. Nasirain ang aming paniniwala at kaugalian. Mas importante na ngayon ang magawa naming iligtas ang lahat ng nangangailangan. Maraming salamat po, Aling Melda, Mang Gibo. Isa kami ng mama ko sa nailigtas ninyo. Makakaasa kayo, Iha. Poprotektahan namin kayo hanggang sa magawa ninyong makabalik sa inyong pinanggalingan. Sambit ni Mang Gibo. Malapit nang mag-umaga. Mabuti pa'y magpahinga na muna kayo, Jacob. Sasama ka sa akin. Sa bahay ko muna tayo magpapahinga. Sige po, Mang Gibo. Sa ngayon naman ni Jacob, nagkanya-kanya na nga sila ng paghihiwalay para matulog. Lahat ay sobrang napagod sa kanilang pinagdaanan ngayong gabi. Kaya naman nang sumapit ang umaga, naging maayos ang pakiramdam ni Sheena. Nagis na niyang mamasara niya sa kusina kasama si Aling Melda. Masayang nagkakape. Inaya siya ng dalawa kaya nagpasalamat siya matapos silang batiin ng magandang umaga. Oo nga po pala, pwede po ba akong maglibot-libot mamaya? Oo naman, pero wag ka lang lalayo, Iha. Huwag kang pupunta sa lumang kapilya. Nagtatakang tingin ang iginawad niya sa ginang. Iyon kasi hangganan ng proteksyon ng banal na lupang ito. Pasensya na po kung marami akong tanong pero bakit po tinawag na banal na lupa ang lugar na ito? Dahil maraming nangyaring milagro sa lugar na ito noon, Iha.
Mga himala na talaga namang nakakamangha, pero nung gumawa ng sarili niyang daan si Rosana, naglaho ang himala. Napalitan ng takot at walang katapusang paslangan laban sa mga aswang at normal na tao. Paliwanag pa ni Aling Melda. Ibig pong sabihin sa kapilya na yun nananahan ng mga aswang? Hindi naman sa ganon, pero nagagawa na nilang pasukin ang kapilya nang hindi sila nasasaktan o nasusunog, kaya naisip namin wala nang himalang magtatanggol sa amin sa lugar na yon. Pahayag ni Aling Melda. Tumango na lamang si Sheena. Hindi niya lubos maisip na may mga lugar pala na pananahan ng mga nilalang kahit na alam nilang ito ay tirahan ng Diyos. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na si Sheena sa kanyang mama at umalis na ito. Nangako siyang mag-iingat na kahit na kay Jacob ay hindi na siya nagpasama. Kahit alam niyang pinapaalalahanan na siya ng kanyang mama at ni Aling Melda, hindi niya pa rin napigilan ang sarili sa pagpunta sa ipinagbabawal na lugar. Pagdating niya sa dating kapilya, namayani ang katahimikan. Malamig at wala siyang napapansing kakaiba. Lumang-luma na mga kagamitan sa loob, halatang napabayaan. Gayunpaman, hindi nawawala ang mga nakasabit na rebulto. Ang nakatayong rebulto ni Mama Mary at ng ibang santo at santa na animoy nagbabantay sa loob ng simbahan. Hindi alam ni Sheena kung ano ba nagtulak sa kanya nang linisin niya ang buong lugar. Inilagay niya sa ayos ang mga upuan at pinakintab niya ang sahig ng kapilya. Nang makita ang kabuuan ng lugar sa malinis na itsura ay namangha siya. Para bang nakikita niya ang itsura niyon dati noong wala pang kaguluhan. Kahit hindi naman siya mamamayan doon. Sa gilid ng altar ay mayroong isang lalagyan ng santo pero wala itong laman. Takanta si Sheena ngunit kagad na naputol ang katanungan sa isipan nang bumungad sa kanyang harapan si Jacob. Anong ginagawa mo rito, Jacob? Pinagbawalan kasi ako ni Mang Gibo na magpunta rito, pero hindi ko mapigilan ng sobrang kuryosidad kaya palima ko na nagpunta. Hindi ko naman alam na nandito ka rin pala. Same. Binilaan din nila ako pero feeling ko naman hindi delikado ang lugar na ito. Halika magdasal tayo. Aya pa sa kanya ng dalaga. Pagak na natawa naman si Jacob. Alam mo, matagal ko nang hindi nagagawa yan simula nang mawala ang mga magulang ko. Pero naisip ko gagaan siguro ang loob ko kung tatawagin ko siya. Ako naman ipagdarasal ko si Daddy. Pati na rin ang kaligtasan nating lahat. Mula noon ay napagkasunduan ng dalawa na ilihim ang tungkol sa kapilya. Araw-araw silang nagpupunta doon, nagdarasal at nagtitirik ng kandila. Nilinisan ng paligid at tinamnan ng bulaklak. Tuwang-tuwa ang dalawa para sa kanilang nagawa. Kaya naman nang dumating sila doon ay isang araw na may nauna ng bata sa kanila na natuwa si Sheena. Hello, ako nga pala si Sheena. Ngayon lang kita nakita. Ako naman po si Ninyo. Pasensya na po ate kung nauna ako sa inyo sa lugar na ito. Napansin ko po kasi na malinis at mukhang masarap manatili dito. Ako naman si Kuya Jacob. Alam mo, pwede kang sumabay sa amin araw-araw. Nagdarasal kami ng ate mo rito. Nagliwanag ang mga mata ng bata. Talaga po? Sige po, masaya po ako, papayag ako. Nakakatuwa naman, 3 na tayo, sana balang araw. Dumami naman magdarasal dito. Malungkot namang nagsalita ang bata. Sa pagkakaalam ko po, matagal na nilang hindi dinarasalan ng lugar nito. Kasi po, may pumasok na aswang dito. Hindi na raw tinatabla ng aswang ng mga banal na bagay mula sa lugar na ito. Bakit naman? Hindi ba pwedeng hayaan na lamang nila ang mga aswang na pumunta rito para magdasal? Malay natin, nagsisisi rin pala sila sa pinili nilang daan. Kaya ang pagdarasal na lamang ang naiisip nila para bumalik sa dati. Masyadong makitid ang isip ng mga tao, Sheena. Kaya nga noong itaboy ako ni Mang Gibo dati, hindi ko na pinagpilitan ang sarili ko. Naisip ko na lang, kahit saang lugar naman ako magpunta, kung poprotektahan ako ng Panginoon, mananatili akong ligtas. Hindi ko kailangang umalis o maghanap ng lugar na alam kong pwede kong pagtaguan. Kita mo, nasa gitna ako ng bodega at San Roque. Pero sa awa ng may kapal, buhay pa naman ako hanggang ngayon. At nananatiling tao. Tama ka,
Naisip ko tuloy ano kaya ang mangyayari sa amin kung hindi kami tumakas sa laboratorio. Baka naman hindi kami makulong kasi wala naman kaming kasalanan. Isa pa, may CCTV cameras naman sa paligid kaya malalaman kaagad nila kung sino ang magnanakaw na yon. Uwi ka pa ng dalaga. Namutla si Jacob, hindi malaman ang gagawin. Napansin ito ni Sheena kaya nagtataka siyang nagtanong. Patawad, Sheena. Ako ang magnanakaw na nanloob sa laboratorio ninyo kaya nagkasunog. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ano? Seryoso ka ba? May ninakaw akong elemento sa lalagyan nyo ng kemikal. Patawarin mo ako kung kailangan kong gawin yon. Alam ko mali pero naisip ko kasi na baka matulungan ng kemikal ang mga magulang ko. Na baka gumaling pa sila. Pero naalarma ako. Nakarma ako. Ang araw na nangyari ang sunog. Ang araw na namatay ang mga magulang ko. Kaya useless lamang din ang pagdadala ko ng gamot. I'm sorry, Sheena. Gustuhin man ni Sheena na magalit, hindi niya naman magawang sisihin si Jacob. Pagkatapos ng lahat, niligtas pa rin ng lalaki ang buhay niya. Saka nakalipas na yon, ang tanging magagawa na lamang nila magtulungan para makalimutan ang mga nangyari. Sa gulat ni Jacob, niyakap niya si Sheena. Kalimutan mo na yon. Past is past. Ang kailangan nating isipin ay ang mangyayari sa future. Kung paano natin matatalo ang mga aswang. I believe hindi habang panahon ay mananatili tayong ligtas dito. Tama ka, siguro kailangan na nga nating kalimutan ng nakaraan para makausad. Kung dati, lunas ang gagamitin ko para gumaling ang mga magulang ko sa pagkaaswang, bakit hindi nilang tayo gumawa ng pangontra? Ate, kuya, pwede po ba akong tumulong? Sabat naman ni Ninyo. Oo naman, saka minsan kailangan nating maging bayani. Hindi para sa mga sarili natin, kundi para sa lahat ng mga mahal natin sa buhay. Kung ganun, simulan na natin. Kaagad na ginawa ng tatlo ang pangontra laban sa mga aswang. Naisip ni Ninyo na gumawa ng pangontrang krus dahil kinatatakutan daw ito ng mga aswang. Sina Jacob at Sheena naman ay mga sibat na pwedeng pumaslang ng mga aswang. Hindi nila alam sa mga sandaling yon ay nagkakagulo na sa bayan. Ang mga aswang na noon ay iniiwasan ng San Roque ay unti-unti nang nakakapasok hanggang sa magawa na nga nilang lipulin ng mga tao. Ni hindi na nga sila nagkaroon pa ng pagkakataon na magkatawang aso. Nang mabigla sa kaguluhang tumambad sa kanilang harapan, labis na pinahirapan si Mang Gibo, Aling Melda at ang iba pa. Si Sarah naman ay mabaliw-baliw na nagtatatakbo hanggang sa magkasalubong sila ng kanyang nagtatakang anak. Mama, ano pong nangyari? Tumakas na kayo anak, hindi na ba nalang lupa ng bayan ng San Roque? Nagawa nang makapasok ng mga aswang sa buong bayan. Diyos ko, inaatake nila ang mga tao. Anong gagawin natin? Napaigtad si Sheena nang sumigaw si Ninyo. Si Ninyo! Kailangan mong balikan si Ninyo, Sheena. Baka mapahamak siya. Ako nang bahala rito. Makikipaglaban ako. Wala nang nagawa si Sheena kundi ang balikan si Ninyo sa lumang kapilya. Habang nasa daan, inatake siya ni Aling Lucia. Sumigaw si Sheena at tinangkan labanan ng aswang ngunit hindi niya magawa. Mabuti na lamang ang nakahanap kaagad ng panghampas si Sarah kaya nagawa niyang itaboy ang nilalang. Ang masaklap nga lamang, nagawa pang hilahin ni Aling Lucia si Sarah. Sa akin na ang nanay mo. Iligtas mo ang sarili mo anak. Bilisan mo. Ako nang bahala dito. Ma, hindi kita kayang iwanan. Mahal na mahal kita anak. Palagi mo yung tatandaan. Hilam sa luha ang mga mata ni Sheena nang magtatakbo sa lumang simbahan. Nagtaka siya ng sobra. Sa kabila ng kaguluhan sa labas, nakaramdam siya ng kapayapaan na makapasok sa loob ng kapilya. Naabutan niya si Ninyo na kumakanta ng awiting pang-Kristiyano habang nagsasalok ng tubig sa isang maliit na galon. Ngumiti ang inosenteng mukha ni Ninyo nang makita siya. Ninyo, tumakas na tayo. Luhaan niyang wika. Ate, di ba sabi mo gusto mong maging bayani? Oo, pero ibang usapan na to. Mamamatay na tayo, Ninyo. Ate, payapain mo ang sarili mo.
Magtiwala ka sa kanya. Hindi tayo mapapahamak. Ibigay mo lang ang sarili mo at manampalataya ka sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo ninyo, please? Namamatay na ang mga tao. Ate, naniniwala ka ba sa milagro? Natigil sa pagkataranta si Sheena. Hindi niya mawari kung bakit kalmado pa rin si Ninyo. Hindi ito natatakot sa kaguluhan sa labas. Ano bang ibig mong sabihin ninyo? Ang lugar na ito ay puno ng milagro dati, ate. Pero sa isang iglap, naglaho ang lahat ng yon. Nawalan na kasi ng pananampalataya ang lahat ng taong nakatira rito. Tingin nila sa kanilang sarili, sila na ang Diyos na pwedeng humusga sa kahit na sino. Kaya naman na magkasakit sila dahil sa maling paniniwala. Napabayaan na nila ang gawain bilang tao. Hindi na sila nagtanim at nagsikap. Kaya nang magutom, napilitan silang pumaslang ng tao para maging pagkain. Hanggang sa nakasanayan na lamang nila. Pero ibang sinabi sa akin ni Namang Gibo ninyo. Alam ko po yun, ate, pero hindi ba? Kahit ano pang kasinungalingan na sasabihin ng iba, kung talagang mas matibay ang paniniwala natin sa kanya, mas ito ang may kabuluhan. Magtiwala ka, ate. Pwede kang maging bayani. Maililigtas mo ang lahat. Mga aswang, mga taong aso, at lahat ng may sakit. Paano ninyo? Paano ang nanay ko? Nasa panganib na siya. Naging aswang ang mga tao dahil kinulang sila ng pananampalataya. Ganoon din ang nangyari ka Namang Gibo. Pero nananatili silang aso at hindi aswang dahil may kaunti pa silang pananampalataya para sa Panginoon. Lalo na't hindi sila kumakain ng tao. Pero may paraan, ate. Babalik sila sa dati. Hinawakan ni Ninyo ang tubig. Nanlaki ang mga mata ni Sheena nang makitang dumiwanag ito. Diyos ko, anong klaseng milagro ito? Kumuha ka ng lalagyan, ate. Kailangan mong dalhin ang tubig na ito sa malaking tangke ng tubig sa bayan. May laman iyon, pero bago mo ito ihalo, kailangan mong magdasal at sabihin ng gusto ng puso mo. Magtiwala ka, ate. Lahat ng nakikita mo ngayon, maglalaho yan. Ninyo, natatakot ako. Huwag kang matakot, ate. Hindi ka niya pababayaan. Ang dala mong tubig na yan ay isang holy water. Matutulungan ka niyan. Pero ikaw, paano ka? Dito lang ako. Walang mangyayari sa akin. Saka hindi nila ako sasaktan. Sige na. Ayon sa instruksyon ni Ninyo, kailangan niyang ipatak ang laman ng tubig sa tangke ng bayan. Doon nagtitipon ang lahat ng mga aswang, pati ng mga asong tao. Dadasalan niya ang laman ng tangke. Pagkatapos ay hahayaan itong butasin para lumikha ng ulan na babasa sa mga aswang. Kung nagkataong nasa ibang sitwasyon sila, hindi siya maniniwala kay Ninyo. Pero hindi niya alam kung bakit napapasunod siya ng isang bata. Nakasalubong pa niya si Jacob na duguan na ang sarili sa dami ng nasaksak na aswang. Ipinaliwanag niya ang kanyang gagawin kaya sumama ito sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ito, Sheena. Pero sige, sasamahan kita. Hahayaan kitang ibigay sa iyo ang daan habang kinakalaban ko ang mga aswang na magtatangkang harangan tayo. Maraming salamat, Jacob. Isang malaking tulong ang ginagawa mo sa akin. Isipin mo na lang na bumabawi ako sa lahat ng taong nagawan ko ng kasalanan. Nagpatuloy nga ang dalawa sa pagpunta sa tangke ng tubig sa bayan. Kapag may humaharang ay kinakalaban ito ni Jacob. Si Sheena naman ay abot-abot ang dasal hanggang sa makarating sa tuktok ng tila tower na ginawa para sa tangke. Mabuti na lamang at hindi naman ito katigasan at nagawa nilang buksan ni Jacob. Ipinatak ni Sheena ang tubig kaya humalo ito sa mas marami. Sa ngalan ni Jesus, malilinis ang lahat ng kasalanan ng mga mamamayan ng San Roque. Lahat ng nilalang na namamayani sa dilim, maglalaho sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon na, Sheena. Uwi ka naman ni Jacob. Pinagtulungan nilang butasin ang katawan ng malaking tangke hanggang sa sumirit ang tubig mula sa loob na tumatalsik na parang ulan. Nagsigawan ang mga nilalang na nasa ibaba pero hindi dahil sa takot, kundi nagimbal sila ng malusaw ang mga nakakatakot na pagkataong lumulukob sa kanila.
Ang mga aswang ay dahan-dahang nanumbalik sa dati. Ang mga taong aso ay ganun din. Ang mga nasugatan nila at nabiktima kasama na sina Aling Melda at Sara ay gumaling din. Nag-iyakan ng lahat sa isang malaking himala na nangyari. Nang maging maayos na ang lahat, bumaba sina Jacob at Sheena. Sinalubong sila ng yakap ni Aling Lucia. Ako'y nahihiya sa inyo. Pagkatapos ng ginawa ko'y nanatili kayong mabuti sa akin. Sambit ni Aling Lucia. Hindi naman po importante kung maliit o malaki ang kasalanan. Ang importante marunong tayong magpatawad. Mapagkumbabang wika ni Sheena. Kung sana maibabalik ko ang mga buhay na kinuha ko, lalo ng mga buhay ng mga kasama mo. Baka sa mukha ng ginang ang labis na pagsisisi. Kalimutan mo na po yun, Aling Lucia. Ang mahalaga'y natutunan natin kung paano magpakumbaba at tanggapin ang ating mga kasalanan. Most of all, pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Muli siyang niyakap ng matanda. Tuwang sinabi ni Mang Gibo na ang ginawad na panghawa sa kanila ni Rosana ay nawala na. Pero hindi pa rin nila lubusang maintindihan kung paano sila humantong sa pagtanggap ng himala. Dito na nataranta si Sheena nang maalala si Ninyo. Hala, si Ninyo, kailangan ko siyang balikan. Wika ng dalaga. Bakit iniwan mo siya sa kapilya? Tanong naman ni Jacob. Hindi ba sinabi ko sa inyong huwag kayong mananatili sa kapilya? Delikado doon. Wika naman ni Mang Gibo. Hindi na kasi siya sumama sa akin. Sabi niya magiging ligtas siya sa kapilya. Nagtakbuhan sila kagad papunta sa kapilya. Lahat ay naghahanda sa pwedeng mangyari. Nanginginig na binuksan ni Sheena ang pintuan at nagsipasok silang lahat. Namangha ang mga matatanda nang makita ang ginawa nila sa kapilya. Malinis na ito't mukhang pwede nang gamitin. Sa gitna ng sahig malapit sa altar, naroon pa rin si Ninyo at nakababad ang kamay sa tubig. Ganoon pa rin ang kanyang itsura, ngunit habang papalapit sila sa kinaroroonan ng bata, dahan-dahan na pumatak ang kanilang mga luha, lalo na si Sheena. Kaya pala nawawala ang kung sino mang santo na dapat sana'y nakalagay sa gilid ng altar. Kaya pala malakas ang loob ni Ninyo na sabihin sa kanya na magiging ayos din ang lahat. Ito ang nagbigay sa kanya ng milagro. Binigyan sila ng banal na tubig na maglilinis ng lahat ng kanilang karamdaman. Ang tamang lunas sa lahat ng sakit na pinagdaraanan nila. Diyos ko, hindi ko akalaing ang nakakasama mo ilang araw nang nakararaan ay ang munting batang si Santo Niño, anak. Sapo ni Sara ang kanyang dibdib. Ito ang pinakamatinding himala na nangyari sa kasaysayan ng San Roque. Tunay pa rin tayong pinagpala. Sambit ni Mang Gibo. Anak, napakaswerte mo. Nagpakita ang Panginoon sa iyo. Bulalas ni Sara. Napaiyak naman si Sheena. Hindi ko po akalaing sa dami ng tao sa mundo, sa atin pa siya magbibigay ng himala. Dahil malakas ang pananampalataya mo, iha. Dinaig mo pa kaming mga matatanda. Lubos kang pinagpapala. Uwi ka naman ni Aling Lucia. Lahat po tayo'y pinagpala, Aling Lucia. Ang kailangan lang nating gawin ay pagyamanin ito at ingatan. Mula noon, natapos na ang walang hanggang hawaan ng pag-aaswang sa isinumpang bayan. Nagkasundo ng tuluyan na magkakaaway. Sina Jacob naman at Sheena ay naging higit pa sa magkakaibigan at naging masaya ang kanyang ina para sa kanya. Umuwi sila ng syudad para harapin ang kanilang mga kasalanan, ngunit nagulat nang malamang sa halip na galit ay pag-aalala pa ang nakita nilang nararamdaman ng taga-gobyerno para sa kanila. Unti-unti naging maayos ang lahat hanggang sa magawa nilang dalhin ng ama ni Sheena pabalik ng San Roque. Gagaling ka rito, Daddy. Ipinapangako namin iyan sa iyo. Masuyong wika ni Sheena sa kanyang ama. Tama si Sheena, mahal. Magtiwala ka lang at manampalataya. Segunda naman ni Sara. Nagyakapan silang tatlo. Puno ng pagmamahal ang bawat isa. Everything will be fine, Daddy. Nasa pangangalaga tayo ni Ninyo at never niya tayong pababayaan. Hanggang dito na lamang po ang kwento, mga ka-DM. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yon, isang magandang kwento na naman yung naibahagi sa atin.
Para sa akin, napakaganda ng mensahe na pinararating sa atin ng kwentong ito. Yung mga taong nawawalan na ng pananampalataya o nakakalimot na, maganda po para sa inyong pakinggan ito. Napakabuti po ng Diyos. Sana po lahat tayo ay patuloy na manalangin at magtiwala sa Kanya. Yun lamang po. Maraming salamat pong muli. Kita-kita tayo sa comment section.